Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 3361. Napabuntong hininga si Jack. Kung silang dalawa lang ang magkasama, baka mas naging interesante ang labanan. Gayunpaman, ang dalawang iyon ay masyadong kumpiyansa. Sila ay naglakas loob na sumbatan siya ng mag-isa, kaya ang pagpatay sa kanila ay kasing simple ng paghiwa ng mga gulay. Hindi ito naging kawili-wili kahit kaunti. Parehong natigilan sina Jackson at Christian. Natigilan sila habang nanlalaki ang mga mata. Panay ang pagkibot ng kanilang mga labi habang nakatingin sa dalawa na gumugulong sa lupa. Hindi nila alam kung ano ang magiging reaksyon ng mga sandaling iyon. Lahat ng nangyari ay sobrang shock para sa kanila. Ang mga kadena sa kanilang mga braso ay pinutol mula sa gitna, at ang kanilang mga braso ay biglang nakalaya. Paglingon nila, napansin nilang pinutol na ni Jack ang mga kadena, na kung saan dahan-dahan silang nagsimulang mag-react. Nanlaki ang mga mata ni Christian habang nakatingin ng diretso kay Jack, walang masabi. Si Jackson ang unang nag-react. Sinugod niya si Jack at binati, "Salamat, bayani. Maaari ko bang malaman ang iyong pangalan?" Ito ang unang pagkakataon na tinawag na bayani si Jack. Hindi niya napigil ang magpakawala ng tawa bago umiling at sinabing, "Hindi ako bayani. Hindi ko lang kayang makita ang mga taong ito." Nang makita ni Jackson na walang ginagawa si Christian, dali-dali niyang hinaila ang manggas ni Christian para pasalamatan niya si Jack. Noon lang bumalik si Christian sa realidad. Umiling si Jack, sinabi sa kanila na hindi nila kailangang maging ganoon kagalang. Hindi yun big deal kay Jack. Kahit nawala ang dalawa pa, papatayin pa rin ni Jack sina Edson at Hector. Kumaway siya sa mga nagtatago sa gilid, at lumitaw silang lahat. This time, hindi lang sina Alfred at Rudy ang lumapit. Maging ang grupo ni Frederick ay ganoon din. Natigilan sina Christian at Jackson nang makitang maraming tao ang sabay-sabay na sumusulpot. Nagbigay ng ilang maikling pagpapakilala si Jack bago silang dalawa ay agad na nagpahinga para gumaling. Tumango sila. Nakakunot ang noo ni Jack habang tinitingnan ang kanilang mga sugat. Matapos tingnan ang mga ito, walang magawa siyang umiling. Binalak niyang isama sila, ngunit masyadong malala ang kanilang mga pinsala. Ang pagdadala sa kanila ay labis na magtataas ng panganib, kaya nagpasya siyang humanap ng ligtas na lugar para hintayin nila ang pagtatapos ng laro ng pagpatay. Buo ang tiwala nilang dalawa kay Jack. Kahit anong sabihin ni Jack, susundin nila. Nakahanap sila ng medyo liblib na lugar para makapagpahinga sandali. Kinuha ni Jack ang mapa mula sa mustard seed at ipinakita ito sa lahat. Itinuro niya ang isang markadong lugar at sinabing, ang layunin ay makarating sa lugar na ito. Mga 10 kilometro ang layo nito. Ito ay tinatawag na isang maliit na lugar ng pagtitipon ng mga taong iyon. Ang bahagi ng mga ito ay magdadala ng malubhang na sugatan ng mga mandirigma sa ikatlong baitang upang ipagpalit doon. Pagkatapos nito, ang mga kumuha ng mga mandirigma ay magdadala sa nasugatan na ikatlong baitang mga mandirigma ng mundo sa dulong punto. Dito kailangan nating mag-strike. May iligtas natin ang mga mandirigma at mapatay din ang iba. Panipi. Matapos masaksihan ang tunay na kakayahan ni Jack, wala sa kanila ang nang-ahas na sumalungat sa mga ideya ni Jack, novel drama. Kahit anong gawin ni Jack, susundan siya ng mga ito ng masunurin. Iyon ang bentahe ng malakas. Nakapatay na si Jack ng kabuoang 7 mandirigma. Kabanata 3362. Upang makakuha ng mas maraming mga spirit crystal at mapunta sa mga nangungunang ranggo, kailangan niyang pumatay ng higit pang mga mandirigma mula sa mga second grade na mundo. Tatapusin niya ang buhay ng mga mayabang na iyon. Iyon ang huling layunin ni Jack. Napabuntong hininga si Len habang naglakas loob na sabihin, "Hindi ako duwag, pero pakiramdam ko ay masyadong mapanganib ito. Alam ko na ang mga talento ni Jack ay katangi-tangi, ngunit palaging may lakas sa mga numero. Kung ang aming layunin ay ang huling punto, tiyak na magkakaroon ng maraming malalakas na mandirigma doon. Mahihirapan kang umiwas sa panganib kapag nandoon ka na." Tumango si Jack, hindi sumasang-ayon. Tama si Len, pero naisip na iyon ni Jack. Tumangala siya at sinabi sa lahat, "Kaya nga kailangan nating magtulungan para hindi ako masyadong ma-outnumbered. Alam kong sasabihin mo na mahirap tipunin ang mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang. In the first place, hindi magiging madali ang paghahanap sa kanila, pero sa tingin ko hindi naman ito masyadong malaking problema dahil may sapat pa tayong oras." The moment na sinabi niya na nagkatinginan ang lahat. Si Rudy ang pinakamalapit kay Jack, kaya natural na hindi siya magpipigil sa pagtatanong hindi tulad ng iba. Nilinggan niya si Jack at sinabing, "May sapat pa bang oras? Bakit mo nasasabi yan? Matatapos ang larong patayan kapag 100 na lang ang natitira.
Pakiramdam ko marami na sigurong namatay. Dapat ay matapos na ito hindi pa masyadong matagal. Ang laro ng pagpatay ay may kabuoang 220 kalahok, at 100 lamang sa kanila ang makakaligtas. Nakakita na sila ng napakaraming bangkay, kasama ang mga napatay ni Jack, dapat ay may 3 hanggang 4 na dosenang patay. Bukod dito, ang pagsasama-sama ng mga bangkay na hindi nila nakita, naramdaman ni Rudy na dapat ay may kahit 60 o 70 na ang patay. Isa pang 50 o 60 ang kailangan na mamatay para matapos ang larong patayan. Malamang na hindi ito magtatagal ng ganoon katagal, ngunit tila naisip ni Jack na sila ay nasa laro ng patayan ng medyo matagal. Tumawa si Jack habang nakatingin sa malayo. Ang kanyang tono ay malambot ngunit napakatindi, mananatili pa rin tayo rito ng kahit 1 linggo. Natigilan ang lahat sa mga salitang iyon habang nakatingin kay Jack na may nalilitong ekspresyon. Sa sandaling iyon, walang nagtanong at hinintay lamang na sumagot si Jack. Kahanga-hanga ang mga kasanayan ni Jack na naging sanhi ng mga salita ni Jack na parang mas kapani-paniwala. Napabuntong hininga siya at sinabing, hindi agad pinatay ng 2 iyon sina Christian at Jackson, at sa halip ay kinuha sila para ipagpalit. Pagkatapos nito, dadalhin sila sa isang lugar na mas malayo. Karaniwan, hindi nila kailangang dumaan sa napakaraming problema. Kahit na gusto nila ang Heartblood, hindi na kailangang dalhin sila ng napakalayo at hayaan silang mabuhay hanggang sa huling hantungan. Dapat may dahilan sila para doon. Sa mga bangkay na nakita natin at sa mga namatay sa kamay ko, mga 30 hanggang 40 tao. Karaniwan, ang iyong hula ay magiging tama. Dapat marami pang bangkay na hindi natin nakita. Gayunpaman, dahil sa kasalukuyang sitwasyon, hindi ako sumasang-ayon sa iyong iniisip. Malamang na maraming mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo ang nasugatan at ipinadala sa huling hantungan kung saan hindi natin sila nakikita. Mamamatay sila kaagad at dahan-daang pahihirapan. Kabanata 3363. Nang marinig iyon ni Rudy, kinilig siya. Talagang kinasusuklaman niya ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Hindi na sila matatawag na tao, kundi mga demonyong gumagapang palabas ng impyerno. Gayunpaman, tanong pa rin ni Rudy, bakit kailangan nilang dumaan sa napakaraming problema? Ano ang pakinabang ng pagkaantala ng mga bagay ng napakatagal? Kung gusto nila ang Heartblood, hindi ba mas simple para sa kanila na makuha ito pagkatapos nilang harapin ang mga mandirigma? Hindi na kailangang mag-aksaya ng maraming oras at pagsisikap. Huminga ng malalim si Jack at medyo hindi sigurado, sa tingin ko, ginagawa lang nila ito para maantala ang mga bagay-bagay. Sa pamamagitan lamang ng pagkaantala ng oras ng sapat na panahon ay magagawa nilang patayin ang lahat ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo at makakuha ng higit pang Heartblood. Pag-isipan mo na lang. Ang mga mandirigmang iyon mula sa ikalawang baitang mga mundo ay nakakalap ng napakaraming impormasyon para magawa ito. Nagbigay pa nga sila ng labis na pagsisikap na lumikha ng mga mapa at nag-alok ng napakaraming mga spirit crystal bilang mga gantimpala. Lahat ay tumuturo sa katotohanan na mayroon silang ilang malaking plano. Dahil napakaraming pagsisikap at napakaraming spirit crystal ang kanilang ginugol, natural na kailangan nilang gawin ang mga bagay na masinsinan. Hindi nila papayagan ang sinumang mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo na umalis sa kalawakan. Pakiramdam ko ay maaaring simulan ng mga baliw na iyon ang pag-atake sa mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo sa huli. Kumaibot ang mga labi ni Len habang hinihimas ang ulo, hindi napigilan ang sarili na sabihin, kung tama ang hula mo, baliw lang. Ayoko nang isipin pa ang mga susunod na mangyayari. Panipi. Napabuntong hininga si Frederick, lahat sila ay mga baliw sa una. Upang matupad ang kanilang mga layunin, sila ay titigil sa wala. Pumapatay sila ng mga tao tulad ng mga alagang hayop, kaya hindi natin sila maiisip na regular na tao. Pakiramdam ko wala silang ginagawang normal. Sa sinabi niyang iyon, puno ng galit si Frederick. Ang lahat ng kanilang ginawa ay nagpakita na kanilang tinuturing ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo bilang mga tao. Nakita lang nila ang mga ito bilang mga sakripisyo upang kunin ang bawat piraso ng halaga. Talagang kinasusuklaman sila ni Frederick sa pag-iisip lamang tungkol dito. Bahagyang tumangala si Jack at sinabing, lahat ng mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang na pumasok sa espasyong ito ay naalala ng mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikalawang baitang. Magbibilang sila ng mga numero, at hindi nila hahayaan ang sinuman. Ang hula ni Jack ay nagdulot ng pagkabalisa sa lahat ng naroon. Kahit na parang walang katotohanan, mas lalo itong kapanipaniwala dahil sa sinabi niya. Maaring ito ang katotohanan. Kung totoo ang lahat ng iyon, ang naghihintay sa kanila ay ilang beses na mas mapanganib kaysa sa inaakala nila. Kahit na magtago sila, ang mga baliw mula sa ikalawang baitang mundo ay dahan-daang humihinto ng oras hanggang matagpuan ang bawat isa sa kanila.
Wala silang mapagtataguan, at tanging malupit na pagpapahirap ang naghihintay sa kanila. Napabuntong hininga si Jack, kaya ang mga plano ko ay hindi para sa paghihiganti, kundi dahil kailangan nating gawin ito. Maging ang apat na hindi kapani-pani walang malalakas ay mapapatay pagkatapos na habulin ng malaking bilang ng mga mandirigma. Kahit sila ay hindi makakatakas, kaya ginagawa namin ito para sa pangangalaga sa sarili. Ang mga salita ni Jack ay nagsilbing alarma sa kanilang mga ulo. Kahit na natatakot sila, kailangan nilang isantabi ang lahat ng iyon. Napilitan na kasi sila sa isang sulok. Walang kwenta ang patuloy na pagtatago. Sila ay matatagpuan sa dulo. Nanginginig na tanong ni Jackson, sigurado ka bang hindi sila magpapatalo kahit kanino? Kung hindi lang nila mahanap ang isang tao, magpapatuloy ba sila sa pagtigil para sa oras hanggang sa ang huling tao ay natagpuan? Kabanata 3364. Natural na sinabi niya iyon dahil may pag-asa pa rin siya sa puso niya. Pagkatapos ng lahat, ang mga kasanayan ni Jackson ay hindi mahusay. Sa grupo, mas malakas lang siya kay Alfred at Rudy. Nakaharap sa mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, siya ay kanya na kumpay lamang. Malubhang nasugatan din siya sa sandaling iyon, kaya walang paraan na maging kapaki-pakinabang siya. Naramdaman ni Jackson na ang tanging magagawa niya ay maghanap ng ligtas na lugar na mapagtataguan at hintayin ang resulta. Walang magawang tumingin si Jack kay Jackson, na sinasabi sa malamig na boses, walang paraan na may bibitawan. Isipin mo na lang. Ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay gumagamit ng malupit na pamamaraan na hindi matitiis. Kung lumabas ang balita, ano ang gagawin ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo? Talagang magsasama-sama sila para labanan ang lahat ng mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Kung gayon, hindi magiging maganda ang mga bagay para sa kanila sa hinaharap. Para hindi na mangyari ang ganoong bagay, walang paraan na makaliligtas sila ng sinuman. Ang laro ng pagpatay ay may mataas na rate ng kamatayan sa dulo. Ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay may 60 hanggang 70% pagkakataong mamatay. Kung lumala pa, ito ay 70 o 80%. Hanggat walang nagbabanggit ng kahit ano, hindi malalaman ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ang tungkol sa sekretong ito sa sandaling ito. Kahit na napansin nila, kakailanganin ng ibang mga mundo na mapagtanto na may mali rin. Ang paliwanag ni Jack ay naging dahilan upang maunawaan ng lahat. Kumunot ang noo ni Rudy at sinabing, kaya magtatagal sila hanggat maaari, at hindi hahayaang mabuhay ang sinumang makakaalam nito. Walang kabuluhan ang magtago. Gagawin nila ang lahat para mahanap ang mga nagtatago. Tumango si Jack. Pagkatapos nito, sinabi niya muli ang nakakatakot na katotohanan, sila ay hindi kapani-pani walang handa. Bago ang laro ng pagpatay, dapat naisip na nila ang lahat ng posibleng problema. Inisip din sana nila ang mga taong nagtatago sa kanila. Hindi nila hahayaan ang sinuman, kaya dapat ay nakaisip din sila ng plano laban doon. Maaaring nagdala sila ng isang bagay na espesyal upang mahanap ang mga nakatagong mandirigma. Naninigas ang ekspresyon ni Jackson nang magsimula siyang mamatla. Tumingin siya sa ibaba na may masakit na ekspresyon, bakit nila ginagawa ito? Bakit kailangan nilang maging malupit? Nakikita ba nila ang lahat bilang mga hayop? Kumunot ang noo ni Christian at sinabing, sinusubukan mo bang makipagtalo sa mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo? Kung mayroon silang pagkatao, hindi nila gagawin ang lahat ng ito. Ang katotohanan na ginagawa nila ito ay nangangahulugan na hindi nila tayo nakikita bilang tao sa lahat. Pinapatay nila tayo na parang hayop. Hindi sila makonsensya tungkol dito. Bakit napakawalang muwang mo ngayon, nagtatanong kung bakit sila naging malupit? Kailangan mo pa bang itanong? Napalunok si Jackson, natahimik. Naikuyom ng mahigpit ni Christian ang kanyang mga kamao, magbabayad ang mga iyon. Kahit mamatay ako, hihilahin ko sila pababa kasama ko. Kailangang mamatay ang mga hayop na ito. Tumingin si Jack kay Christian at tinapik si Christian sa balikat, hindi ka naman siguro mamamatay. Hanggat lahat tayo ay nagtutulungan, hindi tayo mamamatay dito. Ang kailangan nating gawin ngayon ay lumaban. Kailangan nating hanapin ang lahat ng mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang na nabubuhay pa upang maglunsad ng counterattack. Kung magpapatuloy ang mga bagay, ang tanging wakas natin ay kamatayan. Mariing tumango si Christian, tama ka. Kung hindi tayo lalaban, mas malala pa ang katapusan. Tumingin si Len kay Jack bago tumingin sa emosyonal na Kristiyano, paano natin hahanapin ang ibang mga mandirigma? Nagawa lang naming bumuo ng aming grupo nang nagkataon na nagkita kami sa kalsada. Magkakalat ba tayo at susubukan na maghanap ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo para kumbansihin silang sumama sa atin? Kabanata 3365. Umiling si Jack, seryosong nagsabi, masyadong mapanganib at hindi epektibo iyon.
Ang mas maraming oras na naantala tayo, mas mapanganib ito. Kailangan natin ng mas magandang paraan. Natuwa si Rudy doon, what way? Napatingin si Jack kay Rudy, hindi sinasagot ang tanong niya. Sa lambak na may 10 kilometro ang layo ay isang tagpuan para sa ikalawang baitang mga mandirigma ng mundo. Sa tagpuan na iyon ay 2 mandirigma na may sombrerong kawayan. Sila ay mukhang hindi kapani-paniwalang tamad habang sila ay nag-uusap. Sila ay mga alagad mula sa parehong angkan. Ang mas matanda sa kaliwa ay tinawag na Manuel Hero, habang ang nasa kanan ay si Mark Loon. Umiling si Manuel at sinabing, hindi ko alam kung ano ang iniisip ng mga big shot na iyon. Kailangan bang gumawa ng ganoong kalaking kaguluhan? Talagang pinaghirapan namin ng husto dahil doon. Hindi ko man lang pinaplano na sumali sa laro ng pagpatay. Ang pagsubok na tulad nito ay hindi katumbas ng halaga para sa akin, ngunit napilitan pa rin akong pumunta rito. Napabuntong hininga si Mark, bakit lagi tayong nauuwi sa mahihirap na bagay na magkasama? Napilitan ka, pero ako rin. Sabi ng taong iyon, kailangan kong magbigay ng maraming heartblood kapag hindi ako sasali dito. Gayunpaman, kung sasali ako, hindi ko na kailangang mag-alok ng maraming heartblood, at magkakaroon din ako ng mga reward. Pinapili niya ako, pero di ba tinatakot niya lang ako? May choice ba talaga ako? Kinailangan ko lang ibaba ang ulo ko at sabihing oo. Napabuntong hininga si Manuel bago lumiwanag ang kanyang mga mata at sinabing, alam mo ba kung bakit kailangan nila ng maraming heartblood? Ito ba ay upang i-activate ang ilang kayamanan o gumawa ng ilang armas? Marahil ito ay upang akitin ang isang bagay na kamangha-manghang. Napangiti si Mark sa sobrang galit, Manuel, kung hindi mo alam, paano ako? Ang magagawa lang natin ay makinig sa kanila. Hindi bababasa ang mga namamatay ay hindi mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Panipi. Nakangiting tumango si Manuel, tama ka. Hindi naman kami ang namamatay. Ang mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ay dapat na mamatay lamang. Mas mabuti kung mamatay silang lahat. Hindi pa rin nila alam kung ano ang kanilang haharapin sa hinaharap. Hindi ko alam kung ano ang silbi ng heartblood, pero may nalaman ako. Napagpasyahan na ng mga taong iyon na hindi nila hahayaang umalis sa lugar na ito ang sinumang mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo upang pigilan ang anumang mga ikatlong baitang mundo na maghiganti matapos malaman. Kahit na hindi kami matatakot niyan, unnecessary trouble pa rin. Nagtaas ng kilay si Mark, karapat-dapat pa ba silang gantihan? Basura lang sila, hindi na natin sila kailangang pakialaman. Mayroong hindi matawid na agwat sa pagitan ng ikalawa at ikatlong baitang mundo. Ang pagkakaiba sa lakas ay napakalaki. Magbabayad sila ng malaking halaga kung gusto nilang maghiganti. Hindi ko akalain na maglalakas loob silang gawin iyon. Pagkasabi nun, medyo natuwa silang dalawa. Sa kanilang mga mata, ang mga mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo ay ganap na hindi nila napansin. Ang mga mundo sa ikatlong baitang ay hindi karapat-dapat na tumayo sa parehong larangan tulad nila. Natutuwa silang punahin ang mundo ng ikatlong baitang. Patuloy nilang ininsulto ang ikatlong baitang mundo. Matapos ang mahabang usapan, pinutol ni Manuel si Mark. Tigilan na muna natin yan. Hindi natin makakalimutan ang ating trabaho. Tayo ay mapaparusahan kung mayroong anumang pagkakamali. 4 na oras na, nasaan si Hector? Baka may nangyari sa daan. Napangiti si Mark at sinabing, paano nangyari ang anumang bagay? Inner disciple pa rin si Hector ng isang Holy Grade clan. Sa mga mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang, tanging ang pinakamalakas sa kanila ang magagawa. Para tumindig kay Hector, masyado kang nag-aalala. Dahan daw ang tumango si Manuel, tama ka, pero sa di malamang dahilan, nakaramdam ako ng hindi mapakali sa puso ko. Baka nag-overthink lang ako. Kabanata 3366. Nagpakawala ng tawa si Mark bago tumango at sinabing, nag-overthink ka lang. Isa lang itong simpleng exchange job. Anong uri ng aksidente ang maaaring mangyari? Siguradong mail late na silang dalawa dahil naglalaway sila. Nang marinig ang mga salita ni Mark, medyo nakaramdam ng inis si Manuel. Lumingon siya ng seryoso kay Mark, I feel like you're being so optimistic. Kahit na ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo sa pagkakataong ito ay mas malakas kaysa karaniwan, maaaring may ilang aksidente pa rin na maaaring mangyari. Ang mga mundo sa ikatlong baitang ay mayroon pa ring ilang malalakas na mandirigma sa kanilang panig. Nang marinig iyon ni Mark ay umiling siya sa paraang hindi nagmamalasakit, anong klaseng sorpresa ang maaaring magkaroon. Tama ka, may ilang malalakas na mandirigma mula sa mga mundo ng ikatlong baitang, ngunit alam na natin ang lahat sa kanila. Maiiwasan na lang natin sila kung makikita natin sila. Hindi dapat ganoon katanga ang dalawang iyon. As for the rest, wala kang dapat ikabahala. Silang dalawa ay mula pa sa isang Holy Grade clan.
Sila ay hindi kahit na regular na panlabas na mga disipulo, ngunit panloob na mga disipulo. Ang mga normal na mandirigma mula sa isang pangatlong baitang mundo ay hindi magiging katugma para sa kanila. Hindi dapat magkaroon ng anumang sorpresa. Tumango si Manuel, pakiramdam na may sense si Mark. Gayunpaman, hindi pa rin niya mapigilan ang sarili na mag-alala. Pakiramdam niya ay may hindi inaasahang mangyayari, ngunit hindi niya masabi kung bakit. Ang kakaibang pakiramdam ay patuloy na nagpapatuloy. Pagkatapos, bigla nilang nakita ang isang figure na dahan-daang naglalakad palapit sa kanila. Pamilyar ang damit ng taong iyon. Sila ay may kulay abo na damit na may asol na ulap sa kanila. Ito ay tila isang mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, ang Sacred Water Continent. Pagtingin sa figurang iyon, nakangiting itinuro ni Mark, "Speak of the devil, is that Hector?" Kakaiba iyon. Bakit siya nag-iisa? Nasaan si Edson? Nasaan na ang mga tao na dapat nilang ipadala? Hindi ba sinabi ng sound array na nakuha nila ang dalawang mandirigma? Bakit siya mag-isa? May nangyari ba talaga? Habang sinasabi nila iyon, pareho silang natigilan nang magsimula silang maging alerto. Malayo pa ito, at sinigawan ni Mark ang kausap, "Hector, ano bang sitwasyon mo? Bakit ka mag-isa? Saan nagpunta si Edson at ang mga nahuli mo?" Hindi sumagot ang lalaki kay Mark at nagpatuloy lang sa paglalakad patungo sa kanila. Doon nagsimulang maramdaman nilang dalawa na parang may mali. Nakakunot ang noo ni Manuel habang nakatitig sa tao. Matapos pagmasdan ng tao, ulong ito, may mali sa taong ito. Hindi siya si Hector. Tingnan mo na lang kung paano niya ibinababa ang ulo niya at hindi niya nakikita ang mukha niya. Pagkasabi niya noon ay tumangala ang nasa harapan nila. Nakita nila na hindi si Hector iyon. Isa itong lalaking nakasuot ng robe ni Hector. Mukhang mas bata ng ilang taon kay Hector ang lalaki. Panay ang tingin niya at panay ang mga yabag. Kahit pinagmamasdan siya, hindi nagbabago ang ekspresyon niya. Parang walang bagay sa kanya ang mga nangyayari sa paligid niya. Nilinggan ni Mark si Manuel. May naramdaman silang dalawa. Pinaikit ni Mark ang kanyang mga mata at malamig na sinabi, "Sino ka? Bakit suot mo ang damit ni Hector?" Ang taong nakasuot ng damit ni Hector ay si Jack. Nagsuot siya ng disguise para makalapit. Akala niya ay mapapansin na agad siya, ngunit masyado nang binitawan ng dalawang iyon ang kanilang mga bantay. Nang lumakad siya, hindi nila sinubukang suriin siya ng kanilang mga pandama. Sa halip, pinayagan siyang makalapit sa kanila. Nang nasa 30 metro na lang siya ay may napansin silang mali. Kabanata 3367. Kumunat ang noo ni Manuel habang malamig na tumingin kay Jack, "Magsalita ka kapag kinakausap ka. Sino ka?" Napangiti si Jack, hindi nagpatuloy sa pag-usad habang inaayos niya ang kanyang katawan, hinayaan ang dalawa pang pagmasdan siya. Napaawang ang labi ni Manuel, "Did I jinx it? Tama nga ako, may nangyari sa kanilang dalawa." Sa sandaling sinabi niya iyon, gumawa si Mark ng patrol charm mula sa kanyang spatial ring. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang bumuo ng mga selyo na pumasok sa patrol charm. Ang alindog ay kumikinang na dilaw bago ito nagsimulang gumuho, na sumanib sa nakapalibot na espasyo. Isang malakas na sensory wave ang sumabog palabas ng napakabilis. Malinaw na naramdaman ni Jack ang alon na nagmamasid sa kanyang katawan bago ito nagsimulang mag-inat papabalik. Matapos huminga, huminto ang alon. Sa gitna ni Mark, napagmasdan niya ang 1 kilometrong lapad na radius. Nagulat na sabi ni Mark, "Walang tao. Maliban sa brat na ito, walang nagtatago sa ating paligid." Ang patrol charm ay isang high-grade array na susuriin ang lahat sa loob ng 1 kilometro kapag ito ay na-activate. Ang bawat buhay na nilalang ay maderama. Pagkagamit nito, laking gulat ni Mark nang mapansin na isa lang ang tao doon. Walang ambush na naghihintay. Sa sobrang gulat niya ay hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Napalingon si Manuel pagkasabi ni Mark. Bakas din sa mga mata niya ang pagtataka. Pareho silang nakaramdam na parang hindi makapaniwala. Inisip nila na si Jack ay isang scout lamang at dapat ay may kaunting mga tao na naghihintay sa kanilang paligid, sinusubukang palibutan sila. Inaasahan, ang taong iyon ay kumikilos ng mag-isa. Ano ang sinusubukan niyang gawin? Sinubukan ba niyang harapin silang dalawa? Ganun ba siya ka-confident sa sarili niya? Ngumisi si Mark at sinabi kay Jack, "Brat, pumunta ka ba mag-isa?" Mahinahong tumango si Jack, walang pag-aalinlangan na umamin. Hindi nakaimik si Mark nang tumango si Jack. Talagang honest ang lalaking iyon. Sinagot talaga siya ni Jack ng ganoon. Hindi ka pani-paniwalang kalmado ang ekspresyon ni Jack at parang hindi siya natatakot na malaman nila. Baka sa mukha ni Mark ang pagkadismaya, "Saan mo nakuha yung mga damit na yan? Para saan ka nandito? Don't tell me nandito ka para patayin kami." Natawa si Jack habang dahan-daang sinagot ang lalaki, "Itong mga damit ay kay Hector."
Tama ka, pumunta nga ako dito para patayin ka, pero wala akong planong patayin ka agad. Kailangan ko ng ilang impormasyon mula sa inyong dalawa. Papatayin lang kita pagkatapos kong malaman ang kailangan ko. Parehong natigilan sina Mark at Manuel nang marinig nila ang sasabihin ni Jack, pati na rin ang kalmadong ekspresyon ni Jack nang sabihin ang lahat ng iyon. Sila ay nalilito at nagulat, nakakita ng isang bagay na hindi kapani-paniwalang kakaiba sa nangyayari. Sabi ni Mark, hindi ko kilala ang batang ito. Hindi ko pa siya nakita mula sa mga larawang ipinadala nila. Nakalimutan ko ba, o baliw lang ang lalaking ito? Kabanata 3368. Nilinga ni Manuel si Mark. Huminga siya ng malalim bago umiling, hindi ka nagkakamali. Hindi ko pa nakita ang batang ito. Gayunpaman, hindi natin siya maaaring maliitin. Lahat ng tungkol sa kanya ay kakaiba. Hindi tayo dapat mahulog sa mga pakulo niya. Kumunot ang noo ni Mark habang hindi makapaniwalang sinabi, ano kayang pakulo niya? Ang batang ito ay maaaring mukhang medyo kakaiba, at ang kanyang mga salita ay maaaring nakakatawa, ngunit hindi niya kayang harapin kaming dalawa ng mag-isa. Ano man ang mangyari, kami ay mula pa rin sa isang banal na angkan ng grado, at kami ay higit sa karaniwan sa mga panloob na disipulo. Maliban na lang kung isa sa apat na iyon, wala tayong dapat ikabahala. Pakiramdam ko ay si Hector at Edson ay dapat na natisod sa isang bagay na may problema sa daan, at si Hector ay dapat na namatay para sa batang ito. Dapat ay medyo may kasanayan siya, ngunit napunta sa kanyang ulo ang tagumpay na iyon. Dapat niyang isipin na kaya niyang talunin kaming dalawa ng mag-isa, at pumunta rito para sa mga gantimpala. Pagkasabi niya noon ay pinagtawanan na ni Mark si Jack. Pakiramdam niya ay isa lamang tulala si Jack na hinayaan ang isang panalo sa kanyang ulo, sa pag-aakalang walang makakatalo sa kanya. Hindi sangayon si Manuel sa iniisip ni Mark. Seryoso niyang nilingon si Mark habang mabilis na sinabi, don't be too optimistic. Mag-ingat ka. Kahit na parang makatwiran ang sinabi mo, hindi ito nangangahulugan na ito ay totoo. Paano kung ang batang ito ay napakahusay na hindi natin kayang talunin siya? Kumunot ang noo ni Mark habang hindi nasisiyahang tumingin kay Manuel, Manuel, masyado kang nag-iingat lately. Ang sinasabi ko ay ang sagot, walang ibang paraan. Kung talagang ganoon kalakas siya, bakit hindi namin nakuha ang alinman sa kanyang mga imahe? Ngayon, napakaraming paghahanda ang ginawa ng mga pinuno. Paano sila nakaligtaan ng kahit ano? Lahat ng mga pambihirang henyo ay nabanggit nila. Maingat na nilang tiningnan ang lahat ng kalahok mula sa mga mundo ng ikatlong baitang. Matapos malaman ang mga bagay-bagay, nagawa nilang matukoy ang apat na pinakamapanganib pati na rin ang dalawang mas malakas. Wala sa kanila ang batang ito. Napalunok si Manuel habang nag-aalalang sinabi, hindi iyon garantiya. Dapat pa rin tayong mag-ingat. Sabay tayong aatake mamaya. Kailangan mong gamitin ang iyong buong puwersa. Kailangan natin siyang patayin sa isang suntok. Kahit na naramdaman ni Mark na si Manuel ay masyadong maingat na duwag, tumango pa rin siya sa huli, na nagpapahiwatig na gagawin niya ang lahat upang maiwasan ang anumang hindi inaasahan. Kalmadong tumayo si Jack sa harapan nila, hindi nagpapakita ng anumang emosyon habang nakikinig sa kanilang mga talakayan. Tumingin si Mark saglit kay Jack, at hindi naiwasang magtanong, Brat, mukhang napaka-confident mo. Sa tingin mo ba mapapatay mo kaming dalawa? Tumawa si Jack habang mahinahong sinabi, masyadong madali ang pagpatay sa inyong dalawa. Nakinig lang ako sa usapan ninyong dalawa dahil gusto kong makita kung paano kayo magdedesisyon na umatake. Mas mabuting sama-sama mo akong atakihin. Iyon ay magiging mas kawili-wili para sa akin. Pareho silang natigilan nang marinig ang sinabi ni Jack. Talagang lumalagpas siya sa linya. Nagpalitan sila ng tingin ng galit at hindi na naghintay. Sabay na sumugod ang dalawa kay Jack. Nang makita ni Jack ang kanilang pag-atake, sa wakas ay lumipat siya. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na gumagalaw habang siya ay bumubuo ng mga selyo pagkatapos ng mga selyo, na nagiging isang talon sa hangin. Hindi nagbago ang ekspresyon niya habang tinutulak ang kamay niya. Ang talon ng Broken Soul ay tumama sa kanilang dalawa. Sa isang boom, ang kanilang mga diskarte ay nagsalubong sa hangin. Pagkatapos noon, dalawang sigaw ng paghihirap ang maririnig. Kabanata 3369. Sina Manuel at Mark ay napahawak sa kanilang dibdib ng sabay na namilipit sa sakit. Pareho silang bumagsak sa lupa ng sabay, at ang mga espada sa kanilang mga kamay ay nabasag mula sa sirang soul blade ni Jack. Panay ang pamimilipit nilang dalawa sa lupa na parang uod na naputol sa dalawa. Ngumiti si Jack, walang atubiling maglakad palapit sa kanilang dalawa. Sa isang kuweba na may 10 kilometro ang layo, nakaupo si Rudy at ang iba pa na nakakross ang paa. Seryoso ang mga mukha ng iilan sa kanila, lalo na si Jackson. Bakas din sa mukha niya ang kawalan ng pag-asa. Umalis na mag-isa si Jack para harapin ang dalawa na nasa meeting point habang ang iba sa kanila ay pinatire sa kuweba.
Wala roon sina Frederick at Len ngunit pumunta sila para makipag-ugnayan sa iba. Ang mga natira ay lumubog ang mga mukha. Sa paglipas ng panahon, lahat sila ay nagsimulang makaramdam na ang hula ni Jack ay ang aktwal na katotohanan. Gayunpaman, kung masigurado sila dito, mas nakaramdam sila ng takot. Sila ay nasa isang labanan sa kamatayan na may isang panig lamang na maaaring manalo at may karapatang umalis sa puwang na ito. Ikinalulungkot ni Jackson ang pagsali sa laro ng pagpatay. Akala niya hindi siya mamamatay kung mag-iingat lang siya. Pagkapasok niya, nalaman niyang iba na ang sitwasyon. Kung hindi siya niligtas ni Jack kanina, walang paraan na mabubuhay pa siya. Habang iniisip niya iyon ay lalong nanginginig ang katawan niya sa takot. Hindi rin naging mas magaling si Christian. Sa sandaling iyon, palagi niyang iniisip ang sinabi ni Jack noong isang araw. Habang malalim ang iniisip ng iilan sa kanila, biglang nagtanong si Christian, bakit nila iniiwan ang mga bangkay doon para makita ng lahat. Pagkatapos nilang mapatay at makuha ang Heartblood, maaari na lang nilang harapin ang mga bangkay. Kahit sunugin lang nila ang mga bangkay, mas mabuti pa kaysa i-display na lang ang mga bangkay na iyon. At least, hindi tayo mag-overthought sa mga bagay-bagay, at hindi natin maisip ang mga bagay-bagay. Hindi ba mas madali para sa kanila kung wala tayong alam? Hindi mahuhulaan ni Jack ang kanilang layunin. Pagkasabi nun, sabay-sabay na tumangala ang lahat. Tama si Christian, ngunit hindi ito maisip ng iba. Nakakunot ang noo ni Rudy, kailangan may dahilan sila kung bakit nila ito ginagawa. Walang paraan na makakagawa sila ng gayong panimulang pagkakamali sa gayong masalimuot na plano. Hindi lang natin maisip kung bakit. Sabi ni Trent, pakiramdam ko, kahit anong gawin nila ay lampas sa aking pangunawa. Hindi na sila tao sa isip ko. Sila ay isang grupo ng mga deviant. Hindi na ako magtataka kahit anong gawin nila. Medyo na-exasperate si Rudy nang marinig niya iyon, kahit sila na, we should still try to figure out what they're thinking. Ang pagkilala sa iyong kaaway ay ang unang hakbang sa tagumpay. Sa pamamagitan lamang ng pag-iisip ng mga bagay-bagay ay magagawa nating malaman ang isang plano. Sa tingin ko, hindi ko kaya. Bakit hindi mo pag-usapan ito ng magkasama? Kabanata 3370. Sabi ni Jackson, hindi ko lang maintindihan kahit anong gawin nila. Hindi ko maisip kung bakit nila gagawin ito at hayaan kaming malaman ang kanilang mga layunin. May mapapala ba sila mula doon? Pakiramdam ko may mga negatibo lang. Lalaban tayo, at ang mas duwag ay magtatago, na magdudulot pa ng gulo. Ang pagdrag ng mga bagay ay maaaring hindi mabuti para sa kanila. Mariing tumango si Christian, pakiramdam niya ay tama si Jackson. Matapos mag-isip ng matagal si Trent, bigla niyang sinabi, huwag mong gamitin ang logic natin sa kanila. Dahil nagawa na nila ito, dapat itong makinabang sa kanila sa ilang paraan. Kapag may napansin tayong mali sa sitwasyon, hindi lang tayo lalaban. Magsisimula din tayong makaramdam ng takot. Patuloy tayong pahihirapan ng takot. Ang takot at sakit ay mga bagay na nagpapabilis sa pag-agos ng dugo sa puso. Kaya rin nila tayo pinapahirapan. Ang sakit ay magdudulot ng daloy ng dugo sa ating mga puso at bubuo ng heartblood. Pagkasabi niya nun, nanlaki ang mata ng lahat. Tumango si Rudy at binaril si Trent ng thumbs up. Ikaw pa rin ang pinaka-maaasahan. Bakit hindi ko naisip yun? Dapat iyon ang dahilan. Ang lahat ng mga taong ito ay naglalagay ng labis na pagsisikap upang makaipon ng higit pang heartblood. Kahit na hindi pa natin alam kung para saan ito ginagamit, dapat may dahilan kung bakit sila naglalagay ng labis na pagsisikap para dito. Nag-freeze ang ekspresyon ni Jackson nang magsimula siyang matense. Sinabi niya sa isang magaspang na tono, ang mga kasuklam-suklam na hayop na iyon ay mas masahol pa sa inaakala ko. Para pahirapan tayo, ginagawa nila ang lahat ng kanilang makakaya. Hindi tayo dapat mahulog dito. Talagang nabubuhay tayo sa takot sa ngayon. Tayo ay natatakot sa hinaharap at natatakot sa kawalan ng katiyakan ng kamatayan. Nagdudulot ito sa atin ng higit na pagpapahirap. Nararamdaman ko pa nga ang dugo ko na dumadaloy sa puso ko, na tinutupad ang mga hiling nila. Sa sinabi niyang iyon, baka sa mga mata ni Jackson ang sakit. Kinasusuklaman ni Jackson ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo na hindi kapani-pani walang malalim. Wala siyang ibang gusto kundi ang paghiwalayin sila, ngunit limitado ang kanyang kakayahan, kaya napilitan siyang magdusa sa walang katapusang sakit na ito. Napabuntong hininga si Christian habang nakatingin sa malayo, this has always been a world where strong dominated. Akala ko sanay na ako sa kalupitan, pero parang masyado akong walang muwang. Hindi ko inaasahan na ang mundong ito ay magiging mas malupit kaysa sa naisip ko. Walang makapagpigil sa pagbuntong hininga. Kahit anong gawin nila, walang paraan na mababago nila ang sitwasyon sa harap nila. Napilitan silang umasa na ang isang kasing lakas ni Jack ay makakapagpaikot ng mga mesa.
At least, gusto nilang umalis sa lugar na ito ng buhay. Walang magawang sabi ni Trench, I wonder how Jack is doing. Maaari ba siyang natisod sa anumang bagay na hindi komportable? Sa totoo lang, gustong itanong ni Trent kung nasa panganib si Jack, pero binago niya ang sinabi niya. Pagkatapos ng lahat, ang isang taong kasing lakas ni Jack ay hindi malalagay sa anumang panganib maliban kung gusto ni Jack. Nag-aalala siya na may hindi inaasahang mangyari kay Jack dahil si Jack ang pag-asa sa puso niya. Kung may nangyari kay Jack, mawawalan sila ng huling pag-asa. Nawalan ng pag-asa si Trent sa pag-iisip lang nito. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng mga yabag na nagmumula sa labas, at ang lahat ay nakaalerto. Kabanata 3371. Si Len ang unang tumayo. Inilabas niya ang kanyang sandata mula sa kanyang storage space at tumangala sa labas. Nang makita niyang si Jack ang naroon ay nakahinga siya ng maluwag. Kinaladkad ni Jack sina Manuel at Mark sa kuweba, na pareho silang nakatali. Inihagis niya ang dalawa sa loob, at napahiyaw sila sa paghihirap nang magsimula silang gumulong sa lupa. Nang makita nilang lahat ang tanawing iyon, lubos silang napanatag. Ganap na nagawa ni Jack ang kanyang gawain, ibalik silang dalawa rito nang hindi man lang nasaktan. Kahit na inaasahan na nila ang resulta, medyo nag-aalala pa rin sila bago nila ito nakita mismo. Tumingin si Jack sa kanila at tumango lang bago siya lumapit kina Mark at Manuel. Sinipa niya si Manuel dahilan para mapaungol si Manuel bago siya gumulong sa sahig. Kinokontrol ni Jack ang kapangyarihan ng Broken Soul Blade at hindi masyadong nawasak ang kaluluwa ni Manuel. Sa sandaling iyon, pareho pa silang malay. Si Manuel ay nanginginig sa sakit, ngunit siya ay nag-igting ng kanyang mga ngipin at tiniis ito, hindi umiiyak sa paghihirap. Nang ihagis siya sa kuweba, tumingin siya sa paligid at tila may naisip siya nang makita niyang maraming mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo ang nagtipon doon. Nagbaba siya ng tingin, na parang ayaw magsalita. Si Mark ay hindi nalutas tulad ni Manuel. Umiiyak siya sa sakit, nakikiusap kay Jack, pakiusap bitawan mo ako. Kapag nakalabas na ako, wala na akong sasabihin. Basta bitawan mo ako, ibibigay ko lahat ng gusto mo. Nang makitang napakalambot ng kapwa alagad, nanunuya si Manuel habang sinasabi sa mahinang boses, lumuhad ka man at magmakaawa, hindi kanya pababayaan. Saan sa tingin mo ito? Kung papatayin ka niya, makakakuha siya ng 5 milyon bilang gantimpala at magdagdag ng isa pang katawan sa kanyang pangalan. Isipin mo na lang. Kung ikaw siya, hahayaan mo ba ang iyong sarili? Malungkot na ipinikit ni Mark ang kanyang mga mata, ayaw maniwala. Gayunpaman, sinabi sa kanya ng kanyang dahilan na tama si Manuel. Kung siya ang nasa posisyon ni Jack, walang paraan na pakakawalan niya ito. Napakagatlabi si Mark at walang pag-asa na itinikom niya ang kanyang bibig. Tahimik niyang ininda ang sakit. Tumawa si Jack habang malamig na nakatingin kay Manuel. Dahan-dahan siyang lumuhad at tumingin sa mga mata ni Manuel. Mas matigas ang ulo mo sa inaakala ko. Tiyak na hindi kita pababayaan, ngunit mayroong isang bagay na kailangan ninyong maunawaan. Mabilis kitang mapatay o kaya'y dahan-dahan kitang pahirapan hanggang sa mamatay ka. Ikaw ang baalang gumawa. Sa sandaling sinabi niya iyon, nagsimulang manginig si Mark sa takot habang nakatingin kay Jack na nakabuka ang bibig. Hindi niya mahanap ang mga salita sa sandaling iyon, kahit na nakalimutan na humingi ng awa. Ang tanging nararamdaman niya ay kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa. Malamig na tiningnan ni Manuel si Jack, tumanggi siyang magsalita. Walang planong makinig si Jack sa kanila at sinabi lang, pareho kayong makinig, sabihin sa akin ang lahat ng nalalaman ninyo, at tatapusin ko kayo kaagad. Kung magsisinungaling ka o tumanggi kang magsalita, ang naghihintay sa iyo ay walang katapusang pagpapahirap. Nasa akin ang lahat ng oras sa mundo. Dahan-dahan akong makakapaglaro sa inyong dalawa. Napalunok si Mark habang sinusubukang umatras, ngunit nakatali siya ng husto. Hindi siya masyadong makagalaw. Sa sandaling iyon, ang kuweba ay hindi kapani-pani walang tahimik. Walang nagsalita. Si Rudy at ang iba ay tahimik na nakatayo sa likuran ni Jack, at sina Mark at Manuel ay parehong nasa isang komplikadong mood. Kabanata 3372. Pagkatapos ng mahabang sandali, sinabi ni Mark habang nanginginig, marami akong hindi alam. Ano ang gusto mong malaman? Bago pa siya makatapos ay pinigilan siya ni Manuel, ganyan ka ba talaga kawalang gulo? Hindi pa nila tayo sinisimulang pahirapan, at nagmamadali ka na para tulungan sila. Huwag mong hayaang minamaliit kita. Nang marinig iyon ay nabalisa na rin si Mark. Bamulong siya, ano ang dapat maging matigas ang ulo? Hindi naman sa pinagtataksilan ko ang angkan namin, ayoko lang ibenta ang kaluluwa ko para sa kanila. Pinagbantaan ako na papasok sa lugar na ito noong una. Bakit kailangan kong tulungan silang bantayan ang kanilang mga sikreto? Sa huli, mamamatay pa rin ako, kaya bakit hindi ako mamatay ng mas mabilis na kamatayan?
At least hindi ako papahirapan. Hindi tulad ng paggawa ng kalooban na ito. Nang marinig iyon, napangiti si Manuel, wala ka talagang spineless. Kahit na hindi ito para sa kanilang kapakanan, kailangan mong tandaan na ikaw ay isang mandirigma mula sa isang pangalawang gradong mundo. Wala ka sa panig ng mga taong ito. Para sa dignidad mo, hindi ka dapat makipaglaro ng ganyan. Sinasabi mo lang kung ano ang gusto nilang gawin mo, ang duwag. Namula ang mukha ni Mark sa galit, hindi makapagsalita. Kumunat ang noo ni Rudy habang ngumuso bago sinabing, "Will things end well just because you show some backbone?" Hindi bababa sa pagiging spineless ay magbibigay sa kanya ng mabilis na kamatayan. Kung magnganga ang mga ngipin mo at magtitiis, pahihirapan ka lang ng mas matagal. Kapag nakakuha kami ng mas maraming tao, magagawa pa rin naming malaman ang mga bagay sa huli. Ang tigas ng ulo mo parang biro lang sa akin. It's one thing kung gusto mong maging biro, pero pinipilit mo pang sundan ka ng iba. Anong klaseng bayani ka sa tingin mo? Nanggigigil ang ngipin ni Manuel at sinabing, kami ay mga bilanggo lang na magagawa mo kahit anong gusto mo ngayon pa rin. Mukhang nasa tama ka kahit ano pa ang sabihin mo, ngunit huwag kang matuwa. Inyong sarili. Gusto mo ang katotohanan, tama. Kung ganoon ay sasabihin ko sa iyo. Walang sino man sa inyo ang makakaalis sa lugar na ito ng buhay. Kapag namatay ako, susundan mo ako. Tandaan. Kayo na lahat. Pagkasabi nun, tumawa ng malakas si Manuel sa malupit na paraan. Nakataas ang isang kilay ni Jack nang magsimula siyang magpakita ng interes. Ang mga salita ni Manuel ay may kabaligtaran na epekto ng kanyang nais. Gusto sana niyang takutin si Jack at ang iba pa sa kanila, ngunit sa sandaling isiniwalat niya ang katotohanan, napatunayan nitong tama ang iniisip ni Jack. Pinaikit ni Jack ang mga mata at malamig na tumingin kay Manuel. He said slowly, "Actually, alam ko na yon kahit hindi mo sabihin. Hindi ba't nagplano ka na huwag hayaang makaalis sa lugar na ito ang isang mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo? Kung mamamatay tayo, may iligtas ka nito ng maraming problema. Ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo na pumasok sa oras na ito ay maingat na pinili ng ilang mga tao. Lahat sila ay may kasanayan at matalino. Upang makakuha ng higit pang heartblood, haantong ka sa anumang paraan. Alam ko na kinokontrol nila ang bilang ng mga namamatay. Sa paggawa nito, magkakaroon sila ng walang limitasyong oras upang magamit. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos lamang ng 120 tao ang mamatay ay matatapos ang larong patayan. Gagamitin mo ng husto ang oras na ito, hahanapin ang bawat nagtatagong mandirigma at tiyaking pahihirapan mo ang bawat isa sa kanila para makakuha ng higit pang heartblood. Habang sinasabi iyon ni Jack ay unti-unting nagdilim ang ekspresyon ni Manuel. Iyon ay dahil lahat ng sinabi ni Jack ay ganap na totoo. Nang makita ni Jack na dumidilim na ang mukha ni Manuel, pakiramdam niya ay totoo ang lahat ng kanyang haka-haka. Kabanata 3373. Tamang-tama ang tama niya. Masyadong malupit ang mga baliw na iyon. Huminga ng malalim si Jack nang makita sa kanyang mga mata ang isang matalim na tingin. Tama lahat ng naging desisyon niya. Walang mga problema sa lahat. Mukhang matagal na niyang labanan ang mga taong iyon pagkatapos nito. Kung gusto nilang mabuhay sa lugar na ito, kailangan nilang bayaran ang mga taong iyon. Sa ganoong paraan, mababawasan nila ang mga pagkatalo at mas mabilis na tapusin ang laro ng pagpatay. Nakikita rin iyon ng iba. Kasing puti ng papel ang mukha ni Jackson. Nagsimula na naman siyang maging emosyonal habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Bahagya pa siyang nawala ng malay habang huminga ng malalim. Halos hindi niya napigilan ang sarili na bumagsak sa lupa. Yung iba, maasim din ang mukha. Dahil napatunayan na ang iniisip ni Jack, nangangahulugan ito na magkakaroon sila ng mapait na labanan sa harap nila. Marami ang mamamatay sa labanan, ngunit mas mabuti pa rin ang mamatay kaysa pahirapan hanggang mamatay. Kahit papaano ay hindi sila dumaan sa sobrang sakit bago sila mamatay. Napabuntong hininga si Jack habang dahan-daang tumayo. Madilim din ang mukha niya. Gaano man kalakas si Jack, hindi niya kayang tumayo laban sa ganap na mga numero. Iyon ang katotohanan. Kailangan niya ng iba na tumulong sa kanya para tapusin ang laro. Huminga ng malalim si Jack habang inayos ang sarili, ibinaba ang ulo habang nagtanong muli, sabihin mo lang sa amin ang lahat ng nalalaman mo. Actually marami na akong alam. Kung hindi mo nasasabihin sa akin, hindi na ako magkakaroon ng pasensya na makipaglaro sa iyo. Sisimulan ko na lang na magdusa ka para pagbayaran ang mga patay na kaluluwang iyon. Takot na takot si Mark na halos hindi na siya huminga. Nagmamadali niyang sinabi, magsasalita ako. Sasabihin ko sa iyo ang lahat, ngunit hindi ko masyadong alam. Hindi ko alam kung alam mo na ang ginagawa ko. Wala nang pakialam pa si Mark sa mga sandaling iyon. Gaya nga ng sinabi niya kanina, ayaw niyang magdusa para sa mga taong iyon.
Tikom man ang bibig niya, wala siyang mapapala rito. Ang naghihintay sa kanya ay hindi kapani-pani walang malupit at pahirap. Ni hindi niya mapigil ang isipin iyon. Sa sandaling iyon, wala sa estado si Manuel para pigilan siya. Siya ay malalim sa pagkabigla, at iba't ibang mga pag-iisip ang lumalangoy sa kanyang ulo. Natarante si Manuel sa mga sandaling iyon. Nag-aalalang sabi ni Mark, sa totoo lang marami akong hindi alam. Konti lang alam ko. Ang pinakamalakas na henyo ng Sacred Water Continent at Golden Continent ay nagtutulungan. Pinagbantaan nila kami at pinakinggan kami sa kanila, tinutulungan silang makakuha ng Heart Blood. Maaaring maging mga inner disciples tayo ng Holy Grade clans, pero wala pa rin tayo sa level nila sa huli. Kung hindi natin sinunod ang gusto nila, tayo lang ang tatamaan nila. Kaya nga nagpunta kami sa lugar na ito para tulungan silang gawin ang lahat ng hindi kapani-pani walang malupit na bagay na ito. Hindi mapigilan ni Jack na mapangiti nang marinig ang lahat ng iyon. Si Mark ay medyo matalino na subukan at linisin ang kanyang sariling pangalan, ngunit si Jack ay hindi isang taong maniniwala sa kainosentehan ng isang tao mula sa ilang salita. Nagsisilang si Mark sa ginawa niya dahil sa sitwasyon niya ngayon. Napapaligiran siya ng mga mandirigma mula sa ikatlong baitang mundo na magpapahirap sa kanya anumang oras. Umiling si Jack at sinabing, magpatuloy. Napalunok si Mark, nagpatuloy, ang gawain namin ay tanggapin ang mga taong iyon. Yaong. Kabanata 3374. Bago pa siya makatapos, may narinig mula sa labas, may nahanap kami. Tumaas ang isang kilay ni Jack, pinipigilan si Mark na magpatuloy habang siya ay tumayo para lumabas ng kuweba. Nakita niya ang isang excited na Frederick na pinangungunahan ng isang grupo ng mga tao. Pagpasok ng grupo sa kuweba ay biglang nakaramdam ng kaunting liit ang maluwang na kuweba. Tuwang-tuwang ipinakilala ni Frederick ang lahat kay Jack. Ang nasa unahan ay ang pinakamalakas na alagad mula sa angkan ni Frederick. Isa siya sa 4 na pinakamalakas na 3rd grade World Warriors na pumasok sa Slaughter Game. Ang kanyang pangalan ay Agil Trine. Sa kasuotan pa lang niya, madaling masabi na hindi siya ordinaryong tao. Tumanggo si Jack sa taong iyon. Bago sila makarating doon, napag-usapan na ni Frederick ang tungkol kay Jack at inilarawan din ang mga kakayahan ni Jack. Kahit na naramdaman ni Agil na pinalalaki ni Frederick ang mga bagay-bagay, nagtiwala siya na hindi magpapalaki si Frederick ng ganoon kalaki. Kaya naman, alam niya na talagang hindi ordinaryong mandirigma si Jack. Pagdating sa malakas, lahat sila ay may magkatulad na ugali. Hindi pinansin ni Agil ang lahat ng mga taong nasa likod ni Jack, at tumango lamang kay Jack upang ipakita ang paggalang. Tumango rin si Jack sa kanya. Sumenya si Agil sa kanyang kamay na maupo sila para mag-usap. Upang makipag-alyansa sa mas maraming mandirigma mula sa mga ikatlong baitang mundo, nag-isip si Jack ng isang plano. Nais niyang lahat sila ay gumamit ng mga sound array upang may broadcast ang hypothesis ni Jack, na ginagawa ang lahat ng kanilang makakaya upang makipag-ugnayan sa higit pang mga mandirigma. Pagkatapos, hahanap sila ng lugar kung saan sila magtitipon. Maswerte si Frederick na nakilala niya ang isa sa mga kapwa niya disipulo na maaaring makipag-ugnayan kay Agil. Matapos makaupo ang lahat, sabik na sinabi ni Agil, sigurado ka bang susubukan nilang patayin tayong lahat? Seryosong tumango si Jack habang makahulugang nakatingin kay Agil. Oo naman, ito ay tulad ng kanyang naisip. Naisip ng mga malalakas na mandirigmang iyon na tumakas bago lumaban nang marinig nila ang tungkol dito. Tinanong ni Agil ang tanong na iyon dahil lang gusto niyang malaman kung makakaligtas pa siya kung hindi siya sasali. Nang tumango si Jack, medyo namutla ang mukha ni Agil. Gayunpaman, ang mga malalakas ay natural na mas tiwala. Huminga siya ng malalim at walang magawang sinabi, kaya kailangan natin silang harapin hanggang kamatayan. Mamamatay sila, o tayo. Tumango ulit si Jack. Sumimangot ang isang mandirigma mula sa Chaos Continent sa likod ni Agil at sinabing, ang mga asong ito ay talagang tumatawid sa linya dito. Dahil lang sa hindi kami lumalaban, kumilos sila kung ano ang gusto nila. Sinusubukan pa nilang patayin kaming lahat. Nakapagdesisyon na ako. Kahit mamatay ako, kakalagkarin ko ang ilan sa kanila. Hindi ko hahayaang maging masaya sila. Sa sandaling sinabi niya iyon, medyo maraming tao ang sumang-ayon sa kanya. Lahat sila ay nagtaas ng kanilang mga kamay, na nagpapahiwatig na babayaran nila ang kanilang mga kaaway kahit na kailangan nilang mamatay. Nang makita ni Jack kung gaano sila namuhunan, bigla siyang nakaramdam ng kumpiyansa. Parang medyo matatalino pa sila. Alam nilang magiging matinding labanan iyon at marami ang mamamatay. Maaari silang mamatay sa kanilang mga sarili kaya't sinabi nilang kakaladkarin nila ang ilang pababa kahit na kailangan nila. Lumingon sa kanila si Agil na may bahagyang malamig na ekspresyon bago niya ibinalik ang tingin kay Jack, mayroon ba kayong magandang plano?
Tumangala si Jack at seryosong sinabi, simple lang ang plano, isa-isa naming pinaghiwa-hiwalay, at pagkatapos ay nilalabanan namin sila hanggang kamatayan. Kahit na ang mga mandirigmang ito mula sa ikalawang baitang mga mundo ay lahat ay malalakas, walang gaanong mahusay at tunay na sanay. Mas nag-aalala ako tungkol sa pakikipaglaban sa isang todoong labanan. Ang kanilang mga numero ay higit na lumampas sa amin, kami ay nasa defensive side. Kaya kailangan nating tumuon sa pag-alis ng mga ito ng paisa-isa pagkatapos nito. Makakaalis iyon ng pressure sa akin. Kabanata 3375. Matapos sabihin ni Jack ang lahat ng iyon, ang iba ay walang naramdamang mali, ngunit napakunot ang noo ni Agelt habang ang isang malungkot na kislap ay sumilay sa kanyang mga mata. Pakiramdam niya ay mayabang si Jack. Si Jack ay tila walang pakialam sa sinuman na gustong gamitin ang kanyang sariling lakas upang malutas ang problema. Tutulungan lang siya ng iba. Huminga ng malalim si Agelt, iniisip sa sarili na si Jack ay hindi makapaniwalang mayabang. Gusto ni Jack na maging miyembro siya ng suporta. Ano ang nagbigay sa kanya ng karapatang magdesisyon? Hindi pa nakita ni Agelt ang mga kakayahan ni Jack at naramdaman lamang niya na si Jack ay isang mas mahusay kaysa sa karaniwang mandirigma na hindi maikukumpara sa kanyang sarili. Nakita ni Jack ang kalungkutan at kawalang kasiyahan sa mga mata ni Agelt at alam niya kung ano ang iniisip ni Agelt. Gayunpaman, wala siyang pakialam. Sa paglipas ng panahon, malalaman ni Agelt kung sino ang aasahan niya. Ang mandirigmang iyon mula sa White Marsh Continent ay napahilamaw sa kanyang mukha at bumantong hininga, hindi ko alam kung ilan na ang nadala nila, at kung ano ang kanilang pinagdadaanan. Muntik na akong mahuli kanina. Sa kabutihang palad, ako ay sapat na matalino upang tumakbo ng walang pagdadalawang isip sa sandaling makita kung may paparating. Inisip ng aking kapwa-disipulo na ako ay paranoid at hindi ako tumakas kasama ako. Sa huli, nahuli siya, at hindi ko alam kung patay na ba siya o buhay. Habang sinasabi niya iyon ay galit na galit niyang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Galit na sabi ni Alfred, sisiguraduhin kung magbabayad ang mga kasuklam-suklam na hayop na ito. Ipapalimos ko sa kanila ang awa. Siya ay pinahirapan noong una. Kung hindi siya nailigtas ni Jack, malamang na nahuli si Alfred at ipinadala sa isang tiyak na lokasyon, na dumaan sa iba't ibang anyo ng pagpapahirap. Nais nilang patayin ang lahat ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Nais nilang madama ng mga mandirigma ng ikalawang baitang mundo ang takot at sakit na kanilang naranasan. Makalipas ang isang oras, may dinala rin si Len. Natuwa si Jack nang makitang natagpuan din ni Len ang isa sa apat na pinakamalakas na mandirigma. Ang taong iyon ay si Brom Rock mula sa Chaos Continent. Si Brom ay iba sa Agelt. Alam na ni Brom ang tungkol kay Jack. Pagkatapos ng lahat, ang White Marsh Continent at Chaos Continent ay kasama ng mga mandirigma ng Hestia Continent sa antas na 7 lungsod. Binigyan ni Jack ng malalim na impresyon ang mga mandirigma mula sa dalawang kontinenteng iyon. Natural lang nakilala ni Brom si Jack. Si Agelt ay mula sa Lycan Continent, hindi pa niya narinig si Jack at natural na walang alam tungkol kay Jack. Sa sandaling pumasok si Brom sa kuweba, sumaludo siya kaagad kay Jack at napaka-friendly. Nagulat si Jack sa kinikilos ni Brom. Sa sandaling iyon, may 32 tao sa loob ng kuweba. Maliban sa dalawa sa lupa, lahat ay mula sa isang ikatlong baitang mundo. Nakipagpalitan ng kasiyahan si Brom kay Jack at nagpatuloy. Paikot-ikot silang lahat habang pinag-uusapan ang kanilang mga plano. Sinabi kaagad ni Brom, Jack, ikaw ang magiging pangunahing puwersa namin, kaya sabihin mo lang kung ano ang gusto mo. Hanggat wala kaming nakikitang problema, susundin namin ang iyong mga plano. Nang marinig iyon, nagulat si Agelt kay Jack bago tumingin kay Brom. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Tumango si Jack at hindi nag-abalang magpigil habang inuulit ang mga naunang plano. Pagkatapos nito, kinuha ni Jack ang isang mapa mula sa mustard seed, inilagay ito sa harap ng lahat, ito ay isang simpleng mapa. Ang mga pinakamagaling na mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ay natipon sa kagubatan na ito. Ang lugar ay hindi kapani-pani walang madiskarte, kaya hayaan natin ito hanggang sa huli. Ating lilinisin ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo sa ibang lugar sa ngayon. Kinuha ni Brom ang mapa at tiningnan ito ng detalyado, ang lahat ng mga meeting point na ito ay inilalagay sa magagandang lokasyon. Mukhang pinag-isipan nilang mabuti ang bawat desisyon. Kabanata 3376. Sa totoo lang, napakasimple ng plano ni Jack. Upang talunin ang pinakamaraming bilang, kailangan nilang dahan-daang alisin ang kanilang mga kalaban bago sumabak sa huling labanan. Matapos magbigay si Jack ng pangkalahatang ideya ng kanyang mga plano, sinabi niya ang isang bagay na napakahalaga.
Sa panahong ito, kung hindi nila tayo matiis na lumaban, susuko sila sa pagkontrol sa mga numero, hahayaan ang bilang ng mga nasawi na umabot sa 120, kaya matatapos ang larong patayan. Kung papatayin natin sila ng sapat, ang bilang ay maaaring umabot din sa 120, at magtatapos ang laro na nagpapahiwatig na nakamit natin ang ating layunin. Kahit galit na galit ang lahat sa mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, isa lang ang dapat mong tandaan, lahat ng ginagawa natin ngayon ay para sa kapakanan ng pag-alis sa nakahiwalay na espasyong ito para hindi tayo pahirapan at patayin noon. Hanggat nabubuhay tayo, mayroon pa ring pagkakataon para sa anumang bagay. Huwag lamang tumutok sa pagpatay, at huwag baliwalain ang iyong buhay. Hanggat sapat na mga tao ang namamatay, kahit na hindi sila umabot sa kanilang huling labanan, makakaalis pa rin sila sa lugar na ito. Kapag nakabalik na sila sa Winehorde City, wala na silang magagawa dahil sa mga batas ng lungsod. Pagkatapos, kakalat ang balita tungkol sa nangyari, at lahat ng mga mundo sa ikatlong baitang ay magiging maingat sa kanila, na pumipigil sa mga hindi kinakailangang pagkamatay. Pagkasabi nun ni Jack, sabay-sabay na tumango ang lahat. Huminga ng malalim si Agelt habang nakakunot ang noo at sinabing, nagtataka talaga ako kung bakit kailangan ng mga taong iyon ng maraming heartblood. Ano ang gamit? Maaari ba itong magbukas ng ilang kayamanan? Tahimik na sinulyapan ni Jack si Agelt. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay pumukaw sa pagkamausisan ng lahat habang tinatalakay nila ang mga posibleng gamit ng heartblood. Hindi napigilan ni Jack na tuyain sa loob. May iba pang intensyon si Agelt para itanong iyon, at hindi sila inosente. Ang mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo ay nagpakalat ng malupit na mga pamamaraan at may ganoong detalyadong plano, at nagbigay ito kay Agelt ng impresyon na ang heartblood ay lubhang kapaki-pakinabang. Maaaring humantong ito sa ilang kayamanan. Gusto niya rin ng kamay dito, para makinabang siya rito. Si Jack ay hindi nag-abalang talakayin iyon sa kanila at nakinig lamang habang pinag-uusapan nila iyon. Sabi ng isang mandirigma mula sa Lycan Continent, siguradong may nalaman itong sikreto o kung ano. Ang heartblood ay dapat na isang substance na may malaking kahalagahan, kung hindi, hindi sila maggugugol ng labis na pagsisikap upang makakuha ng napakaraming heartblood. Dapat natin silang tanungin pagkatapos nito. Kailangan nating maging malupit sa kanila gaya nila sa atin. Pagkatapos nito, magagawa nating mahukay ang lahat ng mga sikreto. Maaari naming ipahayag ito sa lahat upang ang kanilang mga plano ay masira. Tama ka. Iyon ang dapat nating gawin. Kung hindi nahulaan ni Jack ang kanilang intensyon at inipon kami dito, nasa dilim pa kami ngayon. Hihintayin na lang natin na patayin nila tayo. Kailangang bayaran ng mga kasuklam-suklam na tao ang presyo. Kung hindi, iisipin na lang nila na ang mga third grade na mundo ay maaaring mabuli. Mababa ang tingin nila sa atin sa hinaharap anuman ang mangyari. Hindi ko sila nagustuhan noong una, ang galing lang nitong mangbuli ng mahihina. Hindi tulad ng wala tayong makapangyarihang tao sa mga mundo ng ikatlong baitang. Dahil sila ay mula sa ikalawang baitang mundo, iniisip nila na mas magaling sila sa atin at minamaliit tayo. Inaamin ko na may malalakas na mandirigma sa kanila, pero hindi naman lahat sila malalakas. Marami pa rin sa kanila ang halos hindi kapansin-pansin, ngunit kahit ang mga mandirigmang iyon ay minamaliit tayo. Hindi naman sa mas magaling sila sa atin, magkaibang lugar lang tayo. Kabanata 3377. Lalong tuwang-tuwa ang mga tao habang nag-uusap sila. Ang lahat ng puot sa kanilang mga puso ay naipahayag. Mula nang sila ay nakipag-ugnayan sa mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo, walang magandang nangyari habang kinukutya nila sila. Dati, kailangan nilang tanggapin na lang ang karamihan hanggat hindi ito lumampas sa linya, ngunit dahil mas lalo silang natulak sa kanto, gusto nilang lumaban. Sa espasyong ito man o pagkatapos nilang lumabas, hindi na sila magpipigil sa takot. Iyon ay dahil alam nila na ang takot ay magdudulot lamang sa kanila ng pag-atres, na ibibigay ang lahat sa mga mayayabang na mandirigmang iyon mula sa ikalawang baitang mundo. Si Rudy, na nakaupo sa likuran ni Jack, ay nadama na ito ay walang kabuluhan habang pinagmamasdan ang lahat na emosyonal. Bumulong siya kay Jack, feeling ko, ang hilig lang nilang mag-usap. Kapag lumabas na sila, magsisimula silang mag-isip ng marami pang bagay. Hinding-hindi sila magiging mortal na mga kaaway ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo. Pagkatapos ng lahat, ang pagnanais na talagang lumaban ay may kapalit. Malamang magdadalawang isip sila kapag buhay nila ang nakataya. Walang ibig sabihin ang mga sinasabi nila ngayon. Natawa si Jack sa sinabi ni Rudy. Lumingon siya at tumango, pakiramdam niya ay nagmature na siya sa wakas. Hindi na si Rudy ang brat noon na naniniwala sa lahat ng sinabi ng iba. Umubo si Rudy bago siya nagpatuloy sa pagbulong, mukhang hindi tayo magkakasundo ni Agelt.
Nakikita ko sa ekspresyon niya na ayaw niya talagang ibaba ang ulo niya sa'yo. Sa totoo lang, hindi naman ganoon kahalaga sa amin. Kailangan lang niyang maging kapaki-pakinabang sa mga tamang oras, kahit na hindi namin mababawasan ang pagbabantay sa paligid niya. Pakiramdam ko ay gusto niyang makipagkompetensya sa iyo sa hinaharap. Mag-ingat ka. Tumango si Jack. Naisip niya rin iyon. He whispered back, basta hindi niya tayo pinipigilan kapag importante, hayaan mo na. Mauunawaan niya kung gaano katawa-tawa ang kanyang mga aksyon sa hinaharap. Tumango si Rudy. Nagpalitan ng tingin ang dalawa, at iba't ibang emosyon ang makikita mula doon. 60 kilometro ang layo mula sa kuweba, sa isang mababaw na ilog, 6 na mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo ang nagtipon. Lahat sila ay may seryosong pagsimangot sa mukha. Huminga ng malalim si Manson Rose. Wala pa bang balita sa side na yan? Ilan na ba ang nawalan tayo ng contact? Si Irving Ochoa ay time na sumagot, a total of 10 ang nawawala. 5 sa kanila ay mga escort, habang ang 5 pa ay para makipagpalitan ng mga bilanggo. Ang 10 iyon ay hindi halos makontak sa loob ng parehong araw. I've tried my best to reach them, pero wala talagang balita. Dapat tayong maghanda para sa pinakamasama. Tumaas ang isang kilay ni Marson at sinabing, mukhang natutong lumaban ang mga hayop na iyon, nagtutulungan laban sa atin. Gayunpaman, habang ginagawa nila iyon, mas malala ang kanilang kapalaran. Ang 10 iyon ay halos katamtaman sa kasanayan. Wala sila kumpara sa atin. Nakapaghanda na rin kami, para hindi mangyari ang mga bagay na ito. Si Uriel Masquez, na nakatayo sa likuran, ay nagsabi na may pag-aalalang ekspresyon, ang mga nawawala ay lahat ay medyo disente. Kahit na sila ay nasa gitna ng mga panloob na disipulo, ang ilan sa kanila ay kabilang pa rin sa nangungunang 50. Hindi na natin sila mahahanap. Ibig sabihin, ang mga tanga sa ikatlong baitang sa mundo ay nakakuha ng bahagi ng kanilang mga puwersa. Mabilis silang nag-react. Akala namin mapapansin lang nila ang ginagawa namin sa ikatlo o ika-4 na araw. Kabanata 3378. Tumawa si Manson at sinabing, minaliit namin sila, sige. Gaano man ang kanilang mga kasanayan, sila ay medyo matalino. Gayunpaman, mahalaga ba na sila ay nagtutulungan? Halos hindi sila nagbabanta. Ang mga namatay ay naging kanyan pa rin sa amin. Hindi sila makakaapekto sa mas malaking plano. Ang mga hayop na lumalaban ay kailangang magbayad ng mahal, bagaman. Ang mga pumatay ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mga mundo ay magdurusa ng mas masahol pa kaysa sa iba pang mga mandirigma. Sisiguraduhin naming idrag ang oras at dahan-dahan silang pahirapan. Palaging nag-aalala si Uriel. Pakiramdam niya ay sa mga nangyayari, maging sila ay kailangang mag-ingat. Lumakad siya pasulong at sinabi kay Manson, tama ka, Manson, ngunit nararamdaman ko pa rin na dapat nating palakasin ang ating mga depensa. Kahit na sila ay mga hanggal lamang mula sa mga ikatlong baitang mundo, hindi ito magiging napakadali na harapin ang mga ito kung napakarami sa kanila ang nagtitipon. Tumingin si Manson kay Uriel, nakangiti habang sinasabi, masyado kang nag-iingat. Kahit marami silang pinagsama-sama, hindi naman natin sila makikilala. Mayroong 12 ng mga mandirigma mula sa ikalawang baitang mundo na nabubuhay pa ngayon, at ilan lang kami sa kanila. Maliban na lang kung hindi tayo mapalad, walang paraan na makikilala natin sila. Gayun din, ang mga taong ito ay kakailang ganing magtipon ng maraming numero upang paboran ang mga ito. Hindi nila kayang maghiwalay kaya mas maliit pa ang chance na makilala natin sila. Walang masabi si Uriel tungkol doon. Gusto niya talagang makipagtalo, ngunit hindi siya makapangyarihan gaya ni Manson. Kung itutuloy ni Uriel, siguradong magagalit siya. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Uriel na napakadali ni Manson. Kahit na ang mga mandirigmang iyon mula sa ikatlong baitang mga mundo ay hindi ganoon kalakas, mayroon pa ring lakas sa bilang. Kung sapat sa kanila ang natipon, sila ay magiging isang banta pa rin. Lumingon si Irving at tinapik si Uriel sa balikat. Kailan ka pa naging duwag? Kahit na ang mga taong iyon ay naninangil sa ngayon, hindi ba tayo marunong tumakbo? Oo naman, medyo nakakahiya, pero mas mabuti pa rin ito kaysa mamatay. Pagkatapos, maaari nating ikalat ang balita at makakalap din ng maraming tao. Hindi tayo matatakot sa kanila sa senaryo na iyon. Sa totoo lang, wala nang dapat ipag-alala. Napabuntong hininga si Uriel, wala nang iba pang mapabulaanan. Ang tanging magagawa nila ay maghintay sa sandaling iyon. Naglabas si Manson ng isang papel para itala ang mga nawawala. Siguraduhing laging tandaan ang iyong gawain, ito ang pinakamahalaga. Ibalik mo ang mga taong ito para malaman niya kung ano ang nangyayari. Tinanggap ni Uriel ang kapirasong papel. Gusto niyang tingnan ito nang bigla silang makarinig ng mga yabag mula sa malayo.
Tumangala silang anim kung saan nanggaling ang mga yabag, at nakita nila ang 5 lalaki na unti-unting lumalapit sa kanila. Sa 5, nakilala nila ang 2 sa mga lalaking iyon. Ang una ay si Agout mula sa Lycan Continent, at ang isa ay si Braum mula sa Chaos Continent. Silang dalawa ang 2 sa pinakamalakas na mandirigma mula sa ikatlong baitang mga mundo na pumasok. Nang makita ng party ng 6 kung sino ang nandoon, natigilan sila. Galit na lumingon si Manson. Niloloko mo talaga. Og. Gayunpaman, hindi na kailangang mag-alala, mayroon kaming 6 sa aming panig habang mayroon silang 5. Sa 5 iyon, 2 sa kanila ay medyo malakas, habang ang iba ay walang dapat ikabahala. Umawang ang mga labi ni Uriel habang nag-aalab ang galit sa kanyang puso, ngunit hindi siya umimik. Si Manson ay tumatawid sa linya. Malinaw na tama ang mga alalahanin ni Uriel, ngunit sinisisi siya ng lalaking ito kung bakit niya ito iniisip. Hindi ito mahalaga. Hindi ito ang oras para isipin iyon. Bahagyang ipinikit ni Manson ang kanyang mga mata bago siya naglabas ng espada. Naglabas na rin ng mga armas ang iba. Si Jack ay nakatayo sa gitna, sinusubukang huwag tumayo. Kabanata 3379. Naglakad si Braum sa harap, at nasa likuran niya si Agout. Ang 2 sa kanila ay mukhang hindi kapani-pani walang kumpiyansa, at ang kanilang hangarin sa pagpatay ay tumaas habang sila ay papalapit. Nang mga 30 metro na ang layo nila, huminto si Braum sa kanyang mga hakbang, na sinundan naman ng iba. Nagkatinginan ng 2 panig, at ang kapaligiran ay hindi kapani-pani walang tensyon na para bang isang matinding labanan ang maaaring mangyari anumang oras. Napangisi si Manson. Pumunta ka ba dito para hamanin kami? Si Manson ay tila hindi nagmamadali sa paraan ng kanyang pagsasalita, hindi isinasaalang-alang ang kanyang mga kaaway bilang nagkakahalaga ng kanyang pansin. Napangisi si Braum. Isang laban hanggang kamatayan laban sa iyo. Huwag masyadong mayabang. Pumunta lang kami dito para patayin ka. Mas mabuti pang ikaw ang may gawa ng pagpatay, kung tutuusin. Humalaklak si Manson dito at ngumisi, alam kong isa kang desenteng manlalaban at may tiwala ka. Maaari kang manalo laban sa isang ordinaryong mandirigma mula sa 2 baitang mundo, ngunit hindi ako ordinaryong mandirigma. Ako ay isang napiling disipulo ng isang banal na angkan sa Sacred Water Continent. Ang iyong maliliit na pandaraya ay bahagya akong tinatakot. Hindi naiwasang magtaas ng kilay ni Jack nang marinig iyon. Naplano na nila ang lahat bago ito at inaasahan na ang mga mandirigmang ito ay magiging mas malakas kaysa sa mga nauna. Tulad ng inaasahan ni Jack, hindi sila mga panloob na disipulo ngunit piniling mga disipulo sa halip. Gayunpaman, tinansya ni Jack na hindi sila mataas sa ranggo. Paano kung sila ay piniling mga alagad? Marami na siyang napatay. Ang Sacred Water Continent ay bahagyang mas malakas kaysa sa Golden Continent, kaya walang masyadong dapat alalahanin. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Jack, ngunit ang iba ay nanigas. Nang marinig nila na ang nasa harapan nila ay isang piniling alagad, bigla silang nakaramdam ng matinding pressure sa kanilang mga balikat. Bahagyang napalingon ang ilan sa kanila kay Jack. Nang makita nilang kalmado pa rin si Jack, nakahinga sila ng maluwag. Ngumisi si Irving at sinabing, dahil gusto mong mamatay, ibibigay namin ang iyong hiling. Matutulungan din namin ang aking panganay na nakatatanda na malutas ang isang problema. Kapag namatay ka, mawawala ng ulo ang mga mandirigma ng mga 2 baitang mundo. Masosolusyonan ang lahat. Huminga ng malalim si Jack habang nauuna sa iba. Tumingin siya kay Manson, tinuro siya, at sinabing, ipaubaya mo siya sa akin. Tulungan mo akong pigilan ang iba. Kakailanganin ko ng mga 5 minuto. Sa totoo lang, sobra na ang 5 minuto, ngunit para maiwasan ang anumang hindi inaasahang sorpresa, iyon ang oras na ibinigay ni Jack. Ang iba ay walang naramdaman tungkol doon, ngunit si Agout ay mukhang nainsulto siya ng husto. Lumingon siya para tingnan si Jack ng malungkot. Malamig niyang sabi, anong ibig sabihin yan? Wala akong pakialam kung gusto mong harapin ang nasa harapan, ngunit ano ang ibig mong sabihin sa pagtulong sa iyo na pigilan ang iba? Sa tingin mo ba hindi natin kakayanin ang iba sa kanila? Nakakailanganin namin ang iyong tulong. Kumunat ang noo ni Braum, may gustong sabihin ng pigilan siya ni Jack. Napakalamig ni Jack ng mga sandaling iyon, parang talon ng gasoklay. Alam kong hindi ka natutuwa sa akin, pero kailangan mong pumili ng tamang oras para sabihin ang iyong bitterness. Tingnan mo ang sitwasyon. Oras na ba para pag-usapan iyon? Gawin mo lang ang sinabi mo. Kung hindi ka naniniwala sa akin, makikita mo ang resulta. Sasagutin ng katotohanan ang lahat ng iyong mga katanungan. Kung ayaw mong makipaglaro, umalis ka na lang. Hindi kita titigilan. Naikuyom ni Agout ang kanyang mga kamay sa galit. Humakbang siya at makikipagtalo na sana nang pigilan siya ni Braum. Malungkot siyang tumingin kay Agout, at sinabi sa isang malamig na boses, tama si Jack. Tingnan mo ang sitwasyon.
Ano ang silbi ng pagtatalo? Harapin mo muna ang usapin. Kabanata 3380. Nagnganga ang mga ngipin ni Agot habang nakatingin kay Jack, umaasal na parang nainsulto siya ng husto. Gayunpaman, ayaw makita ni Jack kung gaano siya emosyonal. Ang taong ito ay mas hindi nakikipagtulungan kaysa sa kanyang inaakala. Bakit niya sinubukang lumaban sa ganitong oras? Maayos naman ang pagkakaayos niya. Ito ang pinakamakatwirang pag-aayos batay sa kanyang mga kasanayan. Alam niyang hindi natutuwa si Agot dito dahil pakiramdam niya ay hindi siya mas mahina kaysa sa kanya at hindi niya kailangang makinig sa kanya. Pakiramdam ni Agot ay parang mayabang din ang tono ni Jack. Huminga ng malalim si Jack nang hindi niya pinansin si Agot. Nang makita ni Agot na nakatingin sa malayo si Jack na parang nanggugulo ng walang dahilan, lalo siyang nagalit. Pinandilatan niya si Jack at sinabing, alam kong hindi pa ito ang oras para dito, ngunit nananatili kang ganito ang ugali tungkol sa iyo. Magsalita ka na parang ikaw ang pinuno. Ang sino mang maaaring mamuno sa akin ay kailangang maging mas malakas kaysa sa akin. Wala kang karapatan. Walang magawa ang mga labi ni Brom. Si Agot ay may sakit sa ulo, siya ay dapat. Hinawakan niya ang braso ni Agot. Kung ipagpapatuloy mo ito, mamamatay tayong lahat dito. Pwede bang tumahimik ka na lang at hayaan mo kaming harapin ito bago ka magsalita? Ngumisi si Agot habang malungkot na nakatalikod. Hindi siya nagpatuloy sa paggawa ng gulo, ngunit hindi pa rin siya masaya. Samantala, sandaling nataranta ang kanilang anim na kalaban. Napangiti si Manson at sinabing, hindi ako makapaniwalang lahat kayo ay hindi nagkakaisa. Gusto mo bang magtulungan para ipaglaban tayo sa ganyan lang? Walang kwenta kayong lahat. Ang pag-aaway ay madumisan mo lamang ang aming mga kamay. Wala kang halaga sa aming paunawa. Tumango si Irving mula sa likuran ni Manson, nanunuya habang nagpatuloy, ikaw talaga ay isang grupo ng mga aso na hindi katumbas ng oras natin. Sinusubukang talunin kami ng ikaw lang. Isa kang maliit na prito, at ang paglangoy lang sa lawa ay mahirap na para sa iyo. Kakainin ka lang ng mas malaking isda sa sandaling itapon ka sa ilog. Malamig na tumangala si Jack sa kanilang anim. Nakapagplano na siya ng mga bagay-bagay, at sinabi niya sa iba ang ilan nito habang ang ilan sa mga iyon ay itinago sa kanyang sarili. Huminga siya ng malalim, hindi man lang nagalit sa sinabi ng kanilang kalaban. Sa halip, nag-smirk siya. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing, hindi mo maaaring husgahan kung tayo ay mahina o hindi. Sa paningin ko, hayop kayo. Dumi ka lang na pwede kong iwaksi anumang oras na gusto ko. Maaari kitang mawala sa mundong ito anumang oras, at gagamit ako ng pinakamalupit na paraan para gawin din ito tulad ng ginawa mo sa iba. Habang sinabi iyon ni Jack, nagsimulang tumawa si Manson at ang iba pa. Tumingin sila kay Jack na parang tulala. Si Manson ay tumawa sa isang labis na paraan. Habang tumatawa, tinuro niya si Jack at sinabing, alam mo ba ang sinasabi mo? Hindi ko mapigil ang matawa. Kailan naglakas loob na hamanin kami ng isang basurang tulad mo? Hindi ka karapat-dapat. Nakita ko na sa wakas kung gaano kalalim ang kamangmangan. Tumango si Irving at ngumisi, hindi lang siya ignorante, nananaginip din siya. Sino siya sa tingin niya? Siya ba ang pinakamataas na alagad ng isang banal na angkan? Napakayabang niya. Kung ikaw ay isang mandirigma mula sa isang mundo ng unang baitang, maaaring talagang hilig kong maniwala sa iyo. Ang isang katulad mo na nagsasabi ng sinabi mo ay biro lang. Hindi ko talaga alam kung ano ang nasa ulo mo. Sa tingin mo ba hindi ka matatalo? Maraming salamat mga ka-master sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga ka-master. Abangan ang susunod pang mga kabanata.